maiinit na balita ngayong tanghali. House Quadruple Committee o Quadcom, hihingi na rin ng tulong ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng investigasyon sa umano'y reward money sa anti-drug war ng Duterte administration. Philippine National Police nananatiling matatag pa rin sa kabila ng mga hamon kaugnay ng Duterte drug war. Office of the Vice President tinawag na inaccurate at misleading ang sinabi ng Department of Social Welfare and Development kaugnay ng pagtanggap nila sa lahat ng referrals ng OVP. Mastermind at 6 na kasabwat sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa Pampanga, sinampahan na ng kaso. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyan diin na kailangan sa disaster response ng bansa ang international legal frameworks, collaboration at innovation. At Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mall operators magpupulong ukol sa posibleng adjustment sa mall hours para sa nalalapit na holiday season. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 16, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita, ngayon tanghali. Hihingi na rin ng Quadruple Committee o Quadcom ang tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng umano'y reward money sa anti-drug war ng nakaraang administrasyon. Layo nitong i-track ang salaping ginamit umano bilang pabuya sa police officers sa gyera kontra iligal na droga. Mula sa House of Representatives sa Quezon City, ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, anong tulong ang gustong magawa ng AMLAC sa Quadcom? Ella, susi ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pag-track down ng kung anomalyang transaksyon kaugnay ng anti-drug war ng Duterte administration. Partikular na ang umano'y cash reward sa mga pulis sa anti-drug operations nito, kabilang na yung pagpaslang sa mga drug suspect. Ayon kay House Quadruple Committee Co-Chairperson Manila 6th District Representative Benny Abante, kailangang panagutin ang mga nakinabang sa pamamaslang maging ng mga inosenteng sibilyan. Ayon naman kay Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, isa ring co-chairperson ng 4 House panels, mabigat na krimen yung paggamit ng financial institutions para sa mga illegal na mga aktibidad. Plano na ng Quadcom na formal na hilingi ng assistance ng AMLAC sa linggong ito kaugnay ng issue. Naniniwala ang mga kongresista magiging malinaw sa financial probe ang money trail sa likod ng anti-drug campaign. Ito ay matapos ngang ihayag sa Quadcom ni dating PCSO General Manager Royina Garma na merong reward money sa mga anti-drug operations sa ilalim ng gera kontra illegal na droga ng dating Pangulo. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sisiyasatin na rin ng House Quadruple Committee o Quadcom ang posibleng paggamit ng intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y cash reward system sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Ayon naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, walang batayan ang legislative inquiry dahil walang katotohanan ang umano'y reward money sa gera kontra illegal na droga. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Matapos ihayag na may cash reward system sa anti-drug war ng dating administrasyong Duterte, nais na ring imbestigahan ng House Quadruple Committee o Quadcom ang intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pangwalong public hearing ng House Quadruple Committee o Quadcom, inihayag ni Royina Garma, retired police colonel at naging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office, ang pagkakaroon umano ng cash reward system sa anti-drug war.
Kabilang na ang bawat drug suspect na mapapatay sa anti-illegal drug operation ng mga tauhan ng pulisya. Nagkakahalaga umano ito ng 20,000 hanggang 1 million pesos. Sa War on Drugs diagram na ibinigay ni Garma sa Quadcom, isang alias Muking na staff member umano ng NOA Special Aid to the President at ngayon Senator Bongo ang in charge sa paglalabas ng salapi para sa payment of rewards. Prinoproseso umano ang COPLAN funds, refunds para sa operational expenses at rewards for agents sa pamamagitan ng bank accounts ni Peter Parungo, isang personnel sa Criminal Investigation and Detection Group 11 at nasa ilalim ng NOA CIDG Region 11 Chief Edelberto Leonardo, ang kabibitiw na National Police Commissioner. CIDG 11 personnel in charge in the deposit and payment of money coming from alias Muking from PMS who in charge in releasing of money. Binanggit ba sa iyo na kung saan nanggaling yung pera ni Muking? Wala po. In reality sa ground, wala naman talagang punto binibigay ang PNP sa COPLAN. Yung mga COPLAN lang na napupunduhan, national level yan kung meron man. Ang inihayag na ito ni Garma magiging subject na rin ng investigasyon ng Quadcom dahil sa umano'y paglobo ng intelligence funds ng tanggapan ni dating Pangulong Duterte. Ito umano ang posibleng ginamit para sa cash reward payment sa anti-drug war. There are operations being implemented by the administration or former administration o kahit ngayong administration na kapag police operation o kaya military operation, gagamit ka ng intel fund. Yun dyan yan ang ginagamit natin eh. So, kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president because Rohina Garma told us na doon ang galing sa Malacanang yung pera. So, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun sa Intel Fund. Kapwa itinatanggi ni na Senators Go at Ronald Bato de la Rosa ang cash reward system allegations sa anti-drug war. Naniniwala si Quadcom Overall Chairperson Robert Ace Barbers galing ang pondo sa Intel Funds ng Office of the President at ng Philippine National Police. Kung ma-audit anya ang pondo, matutuklasan kung sino ang nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Umapila naman si House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosa sa COA na imbestigahan ang potensyal na maling paggamit ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pondo sa tila naging Oplan Pork Barrel at Oplan Double Barrel anti-drug war. Balak ng imbitahan ng Quadcom sa pagdinig nito ang COA kaugnay ng issue. Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration na si Attorney Salvador Panelo, walang basehan ang gagawing legislative inquiry ng Quadcom dahil hindi totoo ang reward money sa anti-drug war. Sa Martes, October 22 ang susunod na pagdinig ng Quadcom at iniimbitahan sa hearing ang mga personalidad na dawit sa anti-drug task force na binunyag ni Garma. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang balita para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang pahayag ng Malacanang na hindi nito isusumite sa International Criminal Court ang House Quadruple Committee Report. Sa isang mensahe, sinabi ng mambabatas na bagamat hindi kontrolado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kamara, dadaan pa rin sa kanya ang anumang hakbang o pagkilos bilang Chief Architect ng Foreign Policies. Ang Quadcom ang nag-iimbestiga sa sinasabing extrajudicial killings, human rights violation at iba pang issue kaugnay ng War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nananatiling matatag ang Philippine National Police sa kabila ng hamon tungkol sa drug war ng nakaraang administrasyon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi nagpapatinag ang PNP sa mga isyung kinakaharap nito na may kaugnayan sa kampanya kontra iligal na droga. Mula sa Kamkrame sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Lea Ilagan live. Lea, paano umano tinatanggap ng organisasyon yung kabi-kabilang issue? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Hindi nagpapaapekto ang Philippine National Police sa kaliwat kanang issue na kinasasangkutan ng ilang aktibong tauhan ng PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo,
nananatiling nakafocus sa kanilang trabaho ang mga pulis. Gayunman, sinabi din ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na iimbestigahan ng PNP ang bawat issue kung saan dawit ang ilang aktibong tauhan ng pulisya. Hindi aniya pagtatakba ng pamunuan ng PNP kung mayroon mang matataas na opisyal na sangkot sa naturang mga issue. Handa din aniya silang magsampa ng kaso sa mga mapatutunayang nagkasala. Matatanda ang mga pulis ang idinadawit na nasa likod ng pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at maging kay Tanawan City Mayor Antonio Halili. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Itinanggi ng Office of the Vice President ang pahayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na tinugunan ng kagawaran ang lahat ng referrals mula sa kanilang tanggapan. Ayon sa isang opisyal ng OVP, makailang beses na umanong tinanggihan ng DSWD ang hinihingi nilang tulong. Narito ang report ni Jed Neresina. Inaccurate at misleading. Ito ang tugon ng Office of the Vice President sa mga pahayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na tinutugunan nila ang lahat ng referrals ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Inisa-isa ni OVP Director for Operations Norman Baloro ang mga pagkakataon kung kailan ang mga referral ng OVP sa DSWD ay decline o hindi na aksyonan. Gaya ng request na matulungan ng isang grupo ng mga individual na naapektuhan ng African Swine Flu virus ang kanilang kabuhayan. Aniya na deny ang kanilang request dahil hindi umano gumagawa ng mass payout ang ahensya. Gayunman nakarating sa kanilang kaalaman na naisa sa katuparan naman ang ganitong hakbang sa ibang lugar kasama ang mga politiko. Dagdag pa rito, may malinaw na ebidensya mula sa iba't ibang satellite office ng OVP na ang ilang nirefer ng OVP ay hindi pinansin ng iba't ibang regional office ng DSWD. Sa budget hearing sa Senado noong Lunes, sinabi ni Secretary Gatchalian na tinanggap ng ahensya ang lahat ng referral mula sa OVP. Katunayan, may mga katibayan sila na magpapakita na nagpapasalamat ang OVP sa mga napagbigyang referral. Madam Chair, with me is Assistant Secretary Ulysses Aguilar. He's the one that handles the referrals from the Office of the Vice President. Ang sabi niya, wala rin ho siyang alam kasi lahat naman ng referral daw nila malugod naming tinatanggap. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa mahigit 12,000 foreign workers ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa ang nag-voluntary downgrade na ng kanilang work visa. Sa ilalim nito, mag-re-revert ang isang foreign national sa temporary visitor's visa status. Bibigyan ito ng 59 days upang mamalagi pa sa bansa. Sa mga nalalabing araw na rin, dapat maghanda ang foreign nationals para makabili ng tiket paalis ng Pilipinas. Marami na rin sa mga nag-file ng voluntary downgrading ng work visa ang umalis na lang ng tuluyan sa bansa. Binalaan naman ng Bureau of Immigration ang sinumang foreign POGO worker na nagbabalak na manatili ng illegal na magdalawang isip at sumunod sa batas. Kung ito pong foreign national na ito, halimbawa ay working in an online gaming company and kasama po sila sa mga required ng umalis ng bansa at hindi niya po dinowngrade ang kanyang visa. Halimbawa, nanatili siya dito, gusto niyang magtrabaho ulit sa ibang kumpanya, nanatili siya dito without processing his documents and leaving the country, then he will be subjected to deportation proceedings. Siya po ay paaalisin ng bansa at mabablacklist at hindi na po mapapayagan na pumasok po muli ng Pilipinas. Tiniyak ng Department of Justice na bibigyan nila ng legal aid ang mga Pilipinang biktima ng trafficking sa Cambodia na dinala doon upang maging surrogate mothers. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., sa 20 Pilipina na nailigtas ng mga otoridad sa Cambodia, 7 ang maaaring makauwi na sa Pilipinas habang ang 13 na buntis ay maaaring maharap sa kasong kriminal. Mahigpit kasing ipinagbabawal ang surrogacy sa Cambodia.
nasa proseso na ang Embahada ng Pilipinas ng pagkuha ng mga abogado para sa mga Pilipinang maaaring kasuhan. Sinisikap din ng pamahalaan ng Pilipinas na huwag maitrato ang mga biktima bilang mga kriminal sa Cambodia. Ikinabahala ni Senator Loren Legarda ang regulasyon ng Philippine Retirement Authority na attached agency ng Department of Tourism na nagpapahintulot sa mga dayuhang retirees na manatili sa Pilipinas nang walang limitasyon kapalit ng bayad na 1.5 million pesos. Kinumpirma naman ni PRA General Manager Roberto Zozobrado ang sistema na ito at sinabi pang nag-aalok ang kanilang ahensya ng non-immigrant visa sa mga dayuhan na gustong magretiro sa bansa. Ayon kay Senator Legarda, ito ang dahilan kung bakit nagiging kanlungan ng mga sindikato ang bansa. Bunsod nito, iminungkahi ng senadora ang pagripaso sa nasabing patakaran. It's a balancing act between attracting retirees at the same time the security issues brought about by foreign nationals who do criminal activities in our country. Sasagawa ng Commission on Elections o COMELEC ang electronic raffle sa October 18 upang tukuyin ang pagkakasunod-sunod ng mga party list group sa opisyal na balota para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, layunin ng bagong patakaran na alisin ang dating sistema kung saan ang mga party list na nagsisimula sa 1 o A ang laging nauuna sa balota. Ang raffle ay gagawin sa Intramuros, Manila at ila-live stream para sa publiko. Kasama sa raffle ang mga existing at bagong rehistradong party list group na nakapagsumite ng tamang dokumento. Nagsimula kahapon ang Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction kung saan ang Pilipinas ang siyang host country. Dito, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang upang epektibong makatugon sa mga kalamidad. Nanawagan din ito para sa isang mas matibay na international legal framework na magsisilbing gabay para sa disaster response measures. Narito ang report ni Nel Maribuho. Isa ang Pilipinas sa madalas na daanan ng malalakas na bagyo. Nasa 20 bagyo ang tinatayang pumapasok sa bansa kada taon. Itinuturing ito ng pamahalaan bilang epekto ng climate change. Sa pagharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction, binigyan diin niya ang pangangailangan na magkaroon ng isang malakas na international legal frameworks na magsisilbing gabay sa mga hakbang sa pagtugon sa mga kalamidad. Ayon sa Pangulo, handa ang Asia-Pacific na pangunahan ng disaster risk reduction at climate action. Bukod rito, ayon kay PBBM, kailangang gumawa ng mga makabagong hakbang at pagtutulungan sa iba't ibang grupo para sa disaster response. Fourth, innovation must be at the heart of all our strategies. Advancements in technology, data analytics, early warning systems can revolutionize our disaster preparedness and our response. Fifth, coordination and collaboration are the cornerstones of our whole-of-nation approach. Kinilala naman ni United Nations Assistant Secretary General at Secretary General for Risk and Reduction na si Kamal Kishore ang pangunguna ng Pilipinas sa paraan na whole-of-government approach. We are fortunate to have the Philippines as the host country because while it is no stranger to the dangers of disasters, it is also a leader in pioneering inclusive approaches to disaster risk reduction that put people and communities at the center. Nasa 4,000 individual mula sa iba't ibang mga bansa ang dumalo sa Ministerial Conference na ang pangunahing layon ay mapabilis ang mga pulisiya at hakbang sa pagbabawas ng risk ng disaster sa mga komunidad, mapababa ang vulnerabilidad ng mga mamamayan at mapataas ang kanilang kapasidad sa paghahanda at pagharap sa epekto ng mga kalamidad. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tuloy-tuloy ang pagpapauwi ng pamahalaan sa mga Pilipinong apektado ng kaguluhan sa bansang Lebanon. Ngayong linggo, 2 batch ng mga overseas Filipino worker ang inaasahang darating sa bansa.
Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, gaano karami ang mga OFW na inaasahang makakauwi na ngayong linggo? Aga, mahigit 100 OFW ang inaasahan ng Department of Migrant Workers sa mga OFW na uuwi ngayong linggo. Sa isang panayam, sinilbi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka na may inaasahang silang 2 batch ng repatriation. Ang unang batch ay darating sa Huwebes ng hapon na mayroong 40 na OFW at sa linggo ng gabi naman ang ikalawang batch na may 70 OFW. Ayon sa kalihim, hindi sila makapag-book ng 100 na ngayon na mga OFW sa isang biyahe o yung tinatawag na block booking dahil limitado pa rin ang biyahe sa Lebanon. Tanging ang flag carrier lamang ng bansang Lebanon ang kasalukuyang nakakabiyahe ngayon na eroplano doon. Ayon sa kalihim, sa nakaraang weekend hanggang Lunes, nasa 29 ang nakauwing OFW na nahahati ito sa ilang batch. Sa ngayon ay mayroon pang 264 na bilang ng mga kababayan natin sa Lebanon na nag-aantay na lamang ng kanilang flight pa uwi sa bansa. Mahigit 200 pa rin ang mga nag-aantay pa ng clearance mula sa Lebanon Immigration. At may 172 ang nananatili pa rin sa 3 shelter doon na inupahan ng ating pamahalaan. Dan muna ang latest mula dito sa Maynila. Alexeo Aga. Aming salamat, Ryan Lacanlale. Nasa 292.23 billion pesos na halaga ng individual at institutional amendments ang pinanukala ng Small Committee ng Kamara para sa 2025 National Budget. Nakapaloob dito ang dagdag na 39.8 billion pesos para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP na 3 beses na mas malaki sa 2024 allocation na 13 billion pesos. Gayun din ang 39.8 billion pesos para sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Mayroon pang ibang social programs na ipinapanukhala ang Small Committee na paglaanan ng dagdag na pondo gaya ng Sustainable Livelihood Program, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD, Government Internship Program, scholarships at iba pa. Kasalukuyang nagsasagawa ng deliberasyon ang Senate Finance Committee sa proposed 6.325 trillion peso budget para sa 2025. Maaaring i-adopt ng Senado ang House-approved version ng proposed budget o pagkasunduan ang mga amendments sa pamamagitan ng Bicameral Conference Committee. Oras na maireconcile ang House at Senate version at aprubahan ng committee report, pipirmahan ang panukala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang maging ganap na batas. May kapangyarihan naman ang Pangulo na i-veto o tanggihan ang mga partikular na probisyon sa Congress-approved proposed budget bago ito tuluyang lagdaan. Naungkat sa budget hearing ng Senado kahapon ang maling advertising material ng Department of Tourism o DOT na ipinaskil sa Ninoy Aquino International Airport noong Hulyo. Tiniyak naman ng Department of Tourism na hindi na mauulit ito. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Puspusan na ang pag-iingat ngayon ng Department of Tourism sa paglalabas ng advertising materials. Ito'y matapos ang issue sa kanilang poster sa Ninoy Aquino International Airport na mali ang nakasaad na lokasyon ng Banawi Rice Terraces. Ayon sa DOT, ang lahat ng advertisement ng ahensya ay dumadaan na ngayon sa tama, mahaba at maingat na pagsusuri upang maiwasan ng maulit ang mga ganitong insidente. From start to finish, Madam Chair, we really go through the proper vetting with regard to having the materials passed through. There's a group or a person in charge. It goes through a very tedious process right now. Inamin ni Tourism Secretary Cristina Frasco na ito ang pinaka-hindi magandang nangyari sa ahensya sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Kaya naman sisiguraduhin niyang hindi na mauulit ang pagkakamali. This was a most unfortunate oversight. This was the DOT branding unit, Madam Chair, which outsourced the placement of the
erroneous advertorial material. And so when the matter was brought to our attention, the erroneous material was taken down in the immediate, and a comprehensive sweep of all materials in the thousands all over the world was conducted. Nagpaalala naman si Senador Loren Legarda na dapat maging maingat ang ahensya sa mga ganitong insidente na maaaring magdulot ng kalituhan at kahihiyan. It says, love the Philippines, Banawe Rice Terraces, Benguet. You know, if there's anything that really triggers me, it's really misinformation and wrong knowledge. Let's be very, very careful with accuracy. Otherwise, we'll be marketing the wrong product. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga ang paggagawad ng 2023 Presidential Mineral Industry Environmental Award Ceremonial Awarding sa Malacanang. May panawagan naman ang Pangulo sa mga mambabatas sa Kongreso. Mula sa Malacanang, ang detalye hatid ni Nel Maribojoc live. Nel, ano ang naging panawagan ng Pangulo? Yes, dahil muling nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas para sa pagsasabatas ng Mining Fiscal Reform Bill. Ito ang panawagan ng Pangulo ng kanyang pangunahan ng awarding ceremony ng 2023 Presidential Mineral Industry Environmental Award sa Malacanang kanina. And esteemed members of Congress to support the rationalization of the mining fiscal regime. This crucial bill, which I highlighted in my 2023 SONA, is fundamental to creating a fair and equitable mining environment for everyone involved. Sa ilalim ng panukalang batas, pasisimplihin ang tax system para matiyak ang patas na bahagi ng gobyerno nakita mula sa pagmimina. Dahil dito inaasahan na kikita ang gobyerno ng nasa 10 billion pesos kada taon. Nais rin ng Pangulo na mapalakas ang regulatory capabilities na DENR sa lahat ng mining operations upang matiyak ang pagsunod ng mga ito sa safety at environmental standards. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribojoc. Tumatanggap na muli ang Philippine Postal Corporation o PhilPost ng mga aplikasyon para sa Postal ID matapos itong masuspindi noong March 10, 2023 dahil sa technical issue. Kinakailangang personal na magtungo ang mga aplikante sa mga piling post office branches para mag-apply. Huwag kalimutang magdala ng mga dokumento tulad ng proof of identity at proof of address para sa first-time applicants at para naman sa renewal, kinakailangan ang lumang postal ID. Ang application fee para sa postal ID ay nagkakahalaga ng 550 pesos. Inanunsyo ng Civil Service Commission na nasa 47,449 examinees ang nakapasa sa Career Service Examination Pen and Paper Test na ginanap noong August 11, 2024. Sa 296,758 na nag-take ng exam, 42,812 ang nakapasa sa professional level na may passing rate na 14.43% habang 4,637 naman ang pumasa sa sub-profession all level na may passing rate na 14.18%. Nanguna ang National Capital Region sa pinakamataas na passing rate na 18.96% na sinundan ng Central Luzon na may 18.73% passing rate at Calabarzon na may 17.56%. Maaaring tingnan ng mga examinees ang kanilang mga resulta sa pamamagitan ng CSC Examination Portal bago ang October 27, 2024. Inaasahang isusumite sa Commission on Elections o COMELEC-NBank ngayong araw ang rekomendasyon para sa inisyal na listahan ng senatorial aspirants na kwalipikadong mapapasama o mapasama sa paparating na 2025 midterm elections.
Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, sino yung magsusumite ng rekomendasyon sa COMELEC and Bank at sino-sino yung makakasama dyan sa inisyal na listahan? Magandang tanghali aga. Ang Law Department ng Commission on Elections ang magsusumite ng rekomendasyon sa Commission and Bank na inaasahan ngayong araw. Sa ngayon aga, wala pa tayo nakuhang impormasyon kung sino-sino ang mga ito. Ito yung resulta ng inisyal na pagsusuri sa mga dokumentong isinumite tulad ng Certificate of Candidacy o COC at Certificate of Nomination and Acceptance o CONA kapag tumatakbo sa ilalim ng isang partido politikal ang isang senatorial aspirant para sa 2025 national elections. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Chairman George Erwin Garcia na 66 na senatorial aspirants ang inisyal na nakitang kwalipikado na mapasama sa imprentang balota at maging opisyal na kandidato sa eleksyon. Mayroong 184 aspirants sa pagkasenador ang naghain ng kanilang kandidatura. Isa dito ang umatras na si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana. Ang rekomendasyon aga ng Law Department ay isa sa ilalim pa naman ito sa approval ng COMELEC and Bank. Samantala hanggang ngayong araw na lang din, October 16 ang pagsusumite ng petisyon para layong ideklara nuisance ang isang tumatakbo. Sa impormasyon na nakuha natin mula sa COMELEC, wala pa naman daw naghain ng nuisance petition sa mga tumakbo sa pagka-senador. Yan ang ating update mula dito sa Manila. Balik sa iyo, aga. Maraming salamat, Dante Amento. Kasalukuyang binubusisi sa pagdinig ng Senado ang panukalang pondo ng Department of Agrarian Reform o DAR para sa taon 2025. Alamin natin ang update sa live report ni Asher Cadapan Jr. Asher, ano na ang napag-usapan sa budget hearing ng DAR dyan sa Senado? Mas mataas ng 2.5 bilyong piso o halos 30% na dagdag sa pondo ang hinihingi ng Department of Agrarian Reform o DAR para sa taong 2025 kumpara yan sa nagdaang taon. Umabot ng 11.314 billion pesos ang proposed 2025 budget ng DAR. Kabilang na sa mga programa na planong pondohan ng ahensya ay ang PBBM bridges na itatayo sa iba't ibang lugar sa bansa. Paliwanag ng DAR, layo nito ay hindi lang para makatawid ang mga tao sa komunidad, kundi para sa transportasyon rin ng mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda. Umabot sa 750 ang PBBM bridges na isinumite ng DAR sa National Economic and Development Authority o NEDA. Ngunit 350 lang ang naaprubahan ng NEDA kung saan karamihan sa mga ito ay nasa Visayas at Mindanao. Tiniyak naman ng DAR na nagsagawa sila ng aktual na site inspection para sa mga modular bridges na ito. Sa kasalukuyan, ay nakapasa na ang naturang budget ng DAR dito sa committee hearing at ito ay isinumite na para sa plenaryo. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nakatakdang magpulo ngayong araw ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mall operators sa Kalakhang, Maynila. Inaasahang pag-uusapan ang mga hakbang na pwedeng gawin upang maiwasan ang mabigat na traffic ngayong papalapit ang holiday season. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano yung mga agenda na pag-uusapan sa pagpupulong ng MMDA at mall operators? Aga, kasama nga dyan sa inaasahan nating agenda ay yung adjustment sa mall hours at yung pagpapatupad ng holiday sales. Mamayang 2:00 nga ng hapon, pupulungin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga mall operator at utility companies dito sa Kalakhang, Maynila. Bahagi ito ng paghahanda upang mabawasan ang matinding traffic kapag holiday season. Isa sa posibleng agenda ay pagkasunduan ang adjustment sa mall operating hours. Gaya ng lagi ng ginagawa taon-taon, pwedeng ma-adjust sa mas late na pagbubukas at pagsasara ang mga mall. Layo nito na hindi sumabay sa rush hour
ang uuwi o yung pag-uwi ng mga shoppers. Maaari ring talakayin yung schedule sa holiday sales. Pwedeng gawin dito ay yung tuwing weekend lang ang holiday sales. Sa mga utility companies naman, pwedeng matalakay yung mga repair works na kanilang ginagawa. Itong mga traffic mitigation measures na ito ay regular ng ipinatutupad ng MMDA kapag papalapit ang holiday season taon-taon. Sa huling datos nga ng MMDA, umaabot na ng nasa higit 400,000 ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA pa lamang kada araw. At inaasahan na kapag holiday season ay lalo pang nagkakaroon ng mabigat na traffic dito sa Metro Manila. Kaya inaasahan natin na itong mga hakbang na ito na mapag-uusapan sa pagpupulong mamaya ay makakatulong para maibsan ang matinding traffic. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Nahuli na at sinampahan ng kasong double murder ang mastermind at 6 pang kasabwat nito sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga. Isa sa motibo ng pagpatay, hindi nabayaran ng mastermind ang milyon-milyong utang na beauty products sa mag-asawa na kaibigan at kumpare pa umano nito. Narito ang report ni Nestor Torres. Daba! Osas! Osas ano? Osas! Bilisan mo! Huwag ka lang tumingin! Nadakip sa magkakahiwalay na operasyon sa Nueva Ecija at Pampanga ang 7 suspect sa pagpatay sa mag-asawang online seller na sina Arvin at Ler Malulu na pinagbabaril ng riding in tandem criminals sa Mexico, Pampanga noong October 4. Kabilang sa mga naaresto ang 2 gunmen na nahuli sa Gapan, Nueva Ecija nitong linggo at ang middleman na nadakip nitong Lunes. Pasado alas 8 naman ng umaga kahapon, October 15, nang nahuli naman sa Apalit, Pampanga ang sinasabing mastermind sa pamamaslang na si Anthony Limon Kawagasi, isa ring online seller na kasamahan ng mga biktima sa negosyo. Base sa nakalap na impormasyon ng pulisya, hindi na bayarang utang at negosyo ang naging motibo sa pamamaslang sa mga biktima. Base doon sa ating mga hawak na ebidensya, as of now, ang lumalabas na motibo ay tungkol sa utang at negosyo. Well, ayon doon sa ating yung ebidensyang hawak, yung 13 million na yun ay ayaw niyang bayaran, ng mastermind, and at the same time, yung kasing mag-asawa, sila yung nasa top nung yung tinatawag nating exclusive distributor ng online products, At yung ating suspect na mastermind ay engaged din sa online products. So kung mawawala yung mag-asawa, siya na yung magiging exclusive distributor. At the same time, mawawala pa rin yung utang. Actually po, ito pong mastermind, mag-asawa, is inaanak din po nila yung anak ng mag-asawang Lulu na nabiktima. So ibig sabihin, magkumari sila, magkakaibigan sila. So siguro po, gawa nga po ng utang, doon po humantong. Pero talagang magkakilala po sila. Kaya ba na-spare, sir, yung anak? O hindi talagang... po natin alam kung alam nila na naandun yung bata or hindi. Basta ang priority po nila is yung mag-asawa. Umaabot umano sa 13 million pesos ang utang ng mastermind sa mag-asawang online seller. 2 araw bago nangyari ang pamamaslang, nag-issue pa umano si Kawagasi ng 11 million pesos na cheque bilang pambayad, ngunit tumalbog ito. Kaya't nagpa siya umano ang suspect na ipapatay ang mga biktima at nagbayad pa ng 900,000 pesos sa middleman at mga gunmen. Una nga po instruction niya dito po sa mga gun for hire na ito is pasukin na po yung bahay ng mag-asawang Lulu, kuhanin po yung cheque na talbog na inisyu niya na worth 13 million and then pati po yung 2 cellphone kailangan daw po makuha. Based din po doon po sa natin sa mastermind, ang na-release niya na pera is 900,000. So nagbigay siya doon sa middleman kay a certain Rolly, binigay niya yung 900,000 and then nagpauna ito si Rolly ng 100,000 yung panggastos nila sa surveillance and then nung matapos binigay niya yung 400,000. Ang napapunta po bali lahat doon sa mga gun for hire is 700.
Tapos yung si Roll, yung middleman, nasaan niya yung 200. Na-recover naman ng pulisya ang 2 baril na ginamit umano sa pamamaslang sa mga biktima. Kasama ang granada, samurai sword, 204,000 na cash na natira sa binayad sa mga suspect at tumalbog na tseke na 11 million pesos. Pati na rin ang mga jacket na ginamit ng gunmen at mga ID. Sinampahan na ng reklamong murder si Kawagasi at 6 pang mga suspect. Pero tumanggi ang mga ito na magbigay ng pahayag sa ginawa nilang pamamaslang sa mag-asawang online seller. Pero bagamat case closed na ang pamamaslang sa mag-asawa, patuloy umanong mag-iimbestiga ang pulisya dahil sa nakuwang impormasyon na kabilang sa isang malaking grupo ang 2 gunmen na nakontrata sa pagpatay sa mag-asawang biktima. Rest assured that our investigation will not stop from here. Tuloy-tuloy pa yung ating investigation kasi yung kanila revelation, meron pa silang involvement sa more than 12 killing or murder incidents. And we want to dig deeper. Base naman sa nakalap na impormasyon, bukod sa utang na 13 million sa beauty products, may iba pa umanong utang ang suspect na 25 million sa iba pang online seller na hindi pa rin binabayaran ng mastermind. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng Malacanang ang plano ng pamunuan ng pambansang pulisya na muling magkaroon ng investigasyon sa mga naganap na high-profile killings na may kaugnayan sa drug war ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang hakbang na ito ay pagpapakita na rin ng Administrasyong Marcos sa importansyang iniuukol nito sa pagpapataw ng hustisya. Dagdag ni E.S. Bersamin na ang pagsuporta sa plano ng Philippine National Police ay isang indikasyon din na ang kasalukuyang administrasyon ay nag-oobserba sa rule of law na ipinaiiral sa bansa. Ilan sa mga nabanggit na high-profile killing na naiugnay sa drug war ay ang naganap na pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, gayon din ang pagpaslang kay dating Tanawan City, Batangas Mayor Antonio Halili. Patuloy ang pagbabantay ng Provincial Veterinary Office o PVET sa iba't ibang bayan ng Cagayan upang maiwasan ang mga kaso ng bird flu sa probinsya. Iniulat ni Dr. Maika Ponce ng Cagayan PVET na regular silang nangongolekta ng mga blood sample mula sa mga lokal na itik, manok at pabo sa 8 bayan sa Cagayan, partikular sa Sanchez Mira, Apari, Ballesteros, Bugay, Camalanyugan, Santa Teresita, Gonzaga at Peña Blanca. Dagdag pa ni Ponce, agad na isinusumite ang mga nakolektang blood sample sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ng lungsod at nalalaman ang mga resulta sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Muling nakapagtala ng phreatic eruption ang Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Tumagal ang nasabing aktibidad ng 2 hanggang 14 na minuto. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang pagkakaroon ng phreatic eruption o mahihinang pagputok ng Bulkang Taal ay normal lamang ngayong nasa alert level 1 ang estado nito. Opo kasi nga po meron siyang crater lake. So kapag po nagre-react yung tubig sa medyo sa mainit na bagay, kakaroon po talaga ng phreatic eruption. So normal po yun dahil may lava pong lumabas noong 2020, medyo mainit pa po yung ilalim niya. So kapag nagsip po yung tubig sa ilalim, nagkakaroon po talaga ng phreatic eruption na tinatawag natin. Binuksan na ng lokal na pamahalaan ng Aroroy ang kauna-unahang pamilihang bayan na may water treatment facility sa Masbate. Mas malaki ito, malinis at maraming pasilidad na magagamit ng mga small and medium na negosyante. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live.
Jerry, ilang negosyante ang makikinabang dyan sa bagong pamilihan at saan ba yan nakalagay? Yes, Ella, tinatayang nasa 200 small to medium na negosyante ang nakikinabang na sa bagong bukas na pamilihang bayan ng Aroroy dito sa Masbate. Bukod sa malaki, malinis at maayos na pasilidad, may supply din ng tubig ang mga stall doon lalo na sa fish section. Hindi gaya ng dating pamilihan na nasa poblasyon proper. Bukod sa masikip ay wala pa ito sa standard design at nasa 100 lang ang pwedeng makapagtinda. Malawak din ang parking lot para sa mga mamimili at magde-deliver ng mga kanilang mga produkto sa pamilihan. May maayos na rin na mga comfort room para sa lahat. Ayon kay Aroroy Mayor Arturo Turing Bertuccio, kauna-unahan din ito na palengke na may water treatment facility sa buong isla ng Masbate. Actually, yung una kasi luma na. Tsaka siyempre marumi na. Tsaka maliit. Wala na sa design. Pero as yung bago ngayon, nasa design siya na moderno. Tsaka malaki. Tapos meron treatment facilities. Yung tubig na tinatapon niya bago itapon sa dagat. Tinitreat mo. Ay matumal pa ang benta sa bagong tayong pamilihan. Medyo po matumal. Kasi po, ang sabi po lang mamamili, malayo. Tsaka medyo mainit. Kaya medyo matumal ang bibili. Siguro pag tumagal, medyo okay na din. Pag nasanay ng tao. Okay din. Kasi malinis naman, tsaka may mga libre kaming tubig. Dati kasi wala. Dun sa luma, walang libreng tubig. So bawat stall kasi ngayon, may gripo na. Ang 20 taon nang nagtitinda na si Gina Legaspi, aniya mahina pa ngayon ang kanilang kinikita. Pero umaasa na tataas pa ito kalaunan. Malinis dito. Malinis, maganda. Kaysa hindi ng mga tubig, hindi ka na mag-iigip. Diba? Ang CR, malinis. Sa ngayon, mahina pa kasi panibago. Baka magtagal, okay na. Sa pamilyang bayan ng Aroroy din namimili ang mga residente mula sa karatig bayan ng Baleno maging ang tawid bayan ng Claveria sa isla ng Burias. Sa bagong palengke, makabibili ka ng mas murang halaga ng sariwang isda. Pwede rin itong maging alternative source of income ng mga minero sa Aroroy. Tsaka in my term, nagawa ko yung dreams ko na pag matapos yung Bina, mayroong alternative incomes yung bayan. Which because nandiyan yung paligid. Same pa rin yung mga renta. Ela, umabot sa 75 milyong pisong pondo ang inilaan ng lokal na pamahalaan sa pagtatayo ng bagong merkado. Umaasa ang LGU Aroroy na susuporta ng bawat Aroronians ang mga produkto ng bayan ng Aroroy maging sa pagkapanatili ng kalinisan at ang pagsusumikap na mapaunlad ang sarili at ang bayan. Yan ang balita mula sa Masbate City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nasa Cebu City na ngayon ang isang German floating library para magbigay ng serbisyo sa mga Cebuano. Ang 6-deck ship na MV Dulles Hope ay isang dating cruise ship na ngayon ay nagsisilbing isang floating library na pagmamay-ari ng German faith-based charity na Good Books for All, na ang ibig sabihin ay Good Books for All. Bago pa man makarating sa Cebu, nanggaling na ang barko sa Puerto Princesa, Palawan, kung saan naglunsad ito ng isang book fair para sa ilang mag-aaral sa nasabing probinsya at para na rin sa Persons Deprived of Liberty o PDL. Ang barko ay nakadao ngayon sa Pier 5, Port of Cebu mula October 15 hanggang November 10. Kailangang magbayad ng entrance fee na 50 pesos bago makapasok sa naturang barko na naglalaman ng nasa 2,000 volumes na iba't ibang klase na ng mga libro.
Bukas ito sa publiko mula Martes hanggang Linggo, mula 1:00 ng hapon hanggang 8:30 ng gabi. The MB Dulos Hope represents so much more than a floating library. With every book shared and every program you offer, you open the doors to opportunities and plant seeds of lifelong learning. Dalawang tao pa rin ang nawawalas o unaccounted for sa North Carolina, USA. Ilang linggo ito matapos mag-iwan ng malawakang pinsala ang Hurricane Helene sa kanlurang bahagi ng estado ayon kay Governor Roy Cooper. 75 ang iniulat na nasawi sa North Carolina dahil sa pananalasa ng bagyo. Samantalang ang kabuang bilang ay mahigit 220 casualties kabilang nasa Florida kung saan naglandfall ang bagyo. Sinalubong ng Smithsonian National Zoo sa Washington, D.C. sina Bao Li at Xing Bao. Ito ang dalawang giant pandas mula sa China bilang bahagi ng panda diplomacy sa pagitan ng dalawang bansa. 11 buwan ding tumagal na walang panda exhibit sa zoo matapos na ibalik ang mga huling panda sa China. Bahagi naman ng panda sa Smithsonian National Zoo ng 10-year agreement. Hindi bababa sa 30 araw ang pagsailalim nila sa quarantine bilang transition sa bagong environment. Nanawagan ng investigasyon ang Humanitarian Office ng United Nations sa nangyaring Israeli airstrike sa North Lebanon kung saan 23 tao ang nasawi. Batay sa tagapagsalita ng tanggapan, nakababahala ang pangyayaring may kaugnayan sa usapin ng international humanitarian law. Ayon sa ulat, kabilang sa mga nasawi sa pambobomba ang 12 babae at 2 bata. Tinamaan sa airstrike ang residential building na pinauupahan sa mga na-displace na mga pamilya sa southern Lebanon. Sa ikatlong pagkakataon, muling nakapag-perform ang KDR artists na Letters from June sa Wish Date Concert, kung saan nanood at nagpakita rin ng suporta ang kanilang fans. Narito ang report ni Jed Naresina. Today po was different. I think the first time we went out the stage, I heard people screaming LFJ and grabe may sumisigaw pa na sa gilid. Tapos sabi ko po, wow, it's so crazy. Another memorable experience. Ganito ang pakiramdam ng KDR music artist na Letters from June sa katatapos na Wish Date Solace. Ayon sa lead guitarist ng banda na si RV, bagamat ito na ikatlong bahagi ng kanilang kakaibang concert experience, ibang-iba ito kumpara sa mga nakaraan nilang performance. Malaki rin aniya ang naiambag ng suporta ng kanilang fans na nagsilbing motivation sa kanila. We want to say thank you to all of our fans who attended. Sobrang ramdam namin yung support nyo and iba-iba talaga siya sa mga ibang Wish Date because finally there are people who came here to watch us and meron ding nagbigay ng mga gifts and show their appreciation in other ways. We love you guys so much. Thank you. Bukod sa fans, present din noong linggo ang kanilang mga magulang kaya super inspired sila. Siyempre po, full support kami sa aming mga anak. Tsaka alam namin 100% ang Letters from June ay mababait na bata at pwedeng idolize ng mga kabataan. Ito ang unang pagkakataon na tumugtog ang Letters from June sa Mall of Asia Arena, kaya halong kaba at excitement ang naramdaman ng bawat isa sa kanila. Para sa bassist ng banda na si Dane, malaking bagay ang suportang nakukuha nila mula sa kanilang mga magulang, maging sa kanilang fans. Hindi ko alam na first row sila ng VIP section. And I was just looking at my mom and my dad. And sabi ko, okay, gagawin ko na lang to for them. Para kasi I'm gonna give them a show.
So ayun, thank you for the support kasi hindi namin to maaabot without you guys, even the fans. Kasi hindi naman namin kaya yung 1,000 streams na kami lang. Yeah. It's you guys, so thank you po. Bukod sa pisikal na suporta sa concert, nakapagpapalakas din sa loob ng banda ang words of encouragement mula sa kanilang mga magulang. It was one of the first times na naalala ko that my mom said, "I'm proud of you," and that I was good, that I did great. And it's like such a moment to really remember and to delve on whenever I'm feeling down and whenever I'm doubting myself. And we just want to thank you and for all your sacrifices for us. Thank you so much. I love you. Thank you so much. Ayon sa Letters from June, ang suportang kanilang natatanggap ay magsisilbing inspirasyon sa kanilang grupo para sa mga susunod nilang projects and performances. Dagdag pa ng grupo bago matapos ang taon ay magkakaroon silang muli ng bagong kanta na dapat abangan ng kanilang fans. Nagpasalamat din ang LFJ sa KDR Music House sa tiwala at suportang ibinibigay sa kanila. Thank you for trusting us sa potential namin. Kasi yun po, sobrang grateful lang po kami. Thank you for not giving up. 3 months have passed and a lot has happened already. And parang the amount of, yun nga, sabi ni Dane ko, the amount of trust that the management has given us, and of course, our production staff, to Direk Arnold, to Kuya Daniel Rason, to GMJ for giving us, for trusting us that we can perform in these big events. Grabe po. Kaya parang, kung sila nagtitiwala sa amin, ba't hindi kami magtitiwala sa sarili namin? Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 23 hanggang 24 na nagsasabi, "Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.